Ang arrival sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay naging lulan ng isang matinding chaos ngunit isang chaos na may kakaibang kaayusan. Ang mga dayuhang turista na kakarating pa lang sa Pilipinas ay natigilan sa kanilang kinatatayuan, wala silang masabi. May ilan pa nga na halos maiyak sa labis na pagkabigla. Ang nasaksihan nila ay hindi ang pinakabagong teknolohiya o isang engrandeng pista ng pop culture. Ito ay isang napakaliit, tahimik na kilos. Ang sandaling iyon ay mabilis na kumalat sa social media at ngayon, ang mga flight papuntang Pilipinas ay agawan na. Isang pananaw na naniniwala na ang Pilipinas ay isang bansang puno lamang ng kaguluhan, tinapos ng isang pangyayari. Bakit sila natigilan? Ilalahad ko sa inyo ngayon ang 7 araw ng mga himala na nasaksihan ko sa Pilipinas, mga pangyayaring hindi na ibalita. Ang arrival lobby ng NAIA ay napakagulo ngayon. Ang dahilan kung bakit natigilan ang mga dayuhan sa nasaksihan nilang eksena, isang tanawin na pumukaw sa buong mundo. Sa mga siksikang paliparan puno ng tao na mga tren, at maging sa mga kalye ng isang hindi kilalang bayan may taong nagbukas ng pinto para sa kanila o mga taong nakatayo ng tahimik at may disiplina. Ang maliliit na sandaling iyon ay nagpabago sa ruta ng paglalakbay ng mga dayuhan at nagdulot ng pagsabog sa demand para sa mga flight papuntang Pilipinas. Ako si James Williams, isang international correspondent ng The New York Times sa loob ng 20 taon. Sa totoo lang, may pagdududa ako habang lula ng eroplano patungong Pilipinas. Nakita ko ang istatistika na tumaas ng 200% ang mga turista sa Pilipinas sa loob ng nakalipas na 3 taon, ngunit tinatanong ko kung ito ba talaga ay dahil sa tunay na kaluluwa ng bansa. Sa mundo ng Western media, ang Pilipinas ay itinuturing pa ring isang developing country na punong-puno ng ingay, traffic, at chaos. Ang pananaw na nangingibabaw ay isang lipunan na nagbibigay prioridad sa personal na kaligtasan kaysa sa hospitalidad. Ako mismo ay hindi rin malaya sa pananaw na iyon. Para akong dumating upang kumpirmahin ang mga pagtatangi na iyon. Inisip ko na madaling makakasulat ako ng isang artikulo na ang kasikatan ng Pilipinas ay isang panandaliang trend lamang. Ipinapalagay ko na ito ay isang ilusyon na nilikha lamang ng hype ng mga resorts at turismo. Sa ganoong pananaw ako nagsimula sa aking assignment. Pagdating ko sa Naya, lumitaw ang una kong tanong. May libu-libong tao na gumagalaw sa paliparan, ngunit halos walang ingay. Ang mga ground staff ay gumagabay sa mga pasahero sa pamamagitan ng galaw ng kamay sa halip na salita, at ang mga tao ay natural na lumilikha ng daloy. Ilang beses na akong nagbiyahe sa Charles de Gaulle ng Paris at JFK ng New York, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganitong kalmado at kaayusan. Hindi ko mapaniwalaan na ang isang paliparan na dinadaanan ng 170,000 katao araw-araw ay maaaring maging napakatahimik. Ang imigrasyon ay isa ring sorpresa. Hindi man automated ang gate, umabot lamang ng 1 minuto upang makapasa sa counter dahil sa bilis at warmth ng mga immigration officer. Sa New York o London, ang pagpila ng 1 oras ay normal, ngunit ito ba ay simpleng issue ng sistema? O ito ba ay pagkakaiba sa saloobin ng mga taong nagpapatakbo ng sistema? Gayunpaman, pinasimple ko ito. Well-designed ang sistema at mabilis ang mga Pilipino. Ayaw kong mag-isip ng malalim. Gayunpaman, gayaw kong mag-isip ng malalim. Ang tanong ay nagpatuloy habang lulan ako ng premium taxi patungo sa sentro ng Maynila. Bagamat masikip at komplikado ang mga kalsadahal, EDSA, nagbibigayan ng daan ang mga driver. Halos walang maririnig na busina. Sa New York, ang sitwasyong ito ay magdudulot na ng ilang matinding sagutan. Mas mataas ang density ng sasakyan sa Maynila kaysa sa New York, ngunit ang ingay ay hindi umabot sa kalahati. Pagdating ko sa entrance ng hotel, may isang maliit na pangyayari. May isang manong lalaking staff, o kuya, na nagbukas ng pinto para sa akin, isang taong walang kaugnayan sa akin, at matagal niyang hinawakan ang pinto. Isa pa, dayuhan ako, at wala siyang dahilan para tulungan ako. Ngumiti lang ako ng awkwardly, ngunit ang kabaitan na iyon ay nanatili sa aking alaala. Isang maliit na sandali ngunit matindi. Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang aking mga notes sa silid ng hotel, nagtanong ako sa sarili ko, mayroon bang isang bagay na hindi ko pa nakikita na nagpapatakbo sa bansang ito?
Mayroon bang katotohanan na hindi nakikita ng Western media? Ang pagdududa ay lumalaki. Kinabukasan, sumakay ako sa MRT para sa mas malalim na reporting. Ang sistema ng tren ng Maynila ay isa sa pinakamalaking nagdadala ng milyon-milyong tao araw-araw. Ang subway ng New York ay may katulad na laki, ngunit ang vibe ay ganap na magkaiba. Ang New York ay palaging puno ng ingay at clutter, ngunit ang Maynila ay tahimik, sa kabila ng dami ng tao na gumagalaw. Isang eksaktong pakiramdam ng hindi pagkagambala sa isa't isa, mga galaw na walang hindi kinakailangang contact, at walang sumisingit. Isang kaayusan na hindi maiisip sa London o Paris. Sumulat ako sa aking notebook. Walang bakas ng sapilitang kaayusan. Ang puso ng tao ang unang gumagalaw kaysa sa sistema. Nakakita ako ng isa pang kapansine-pansing eksena sa tren. May isang binata na natural na tumayo mula sa kanyang upuan nang makita ang isang lolo, matanda, na mukhang nahihirapan. Ang matanda ay natural na umupo, at ang binata ay mukhang normal lang ito. Ito ay hindi isang kultura ng pagpapalitan ng salamat. Ito ay isang ugali kung saan ang katawan ang unang gumanti. Sa kanluran, ang pagbibigay ng upuan ay itinuturing na malaking kabaitan, ngunit sa Pilipinas, ito ay normal na pang-araw-araw na pangyayari. Ang pagkakaiba na ito ay matindi para sa akin. Hapon, nag-report ako sa isang palengke, local, market, sa Quiapo. Daan-daang tindahan ang siksikan sa makipot na eskinita, ngunit ang daloy ng mga tao ay hindi natigil. Inaasahan ko ang mga mapilit na mamimili, ngunit ganap akong nagkamali. Ang mga tindero ay gumagalaw sa pamamagitan ng pagbabasa ng ekspresyon ng mamimili bago ang salita. Ganap na magkaiba ang vibe kumpara sa Chinatown ng New York o mga market ng London. May isang aling-ale, tindera, na nagbigay sa akin ng tuhog, street food on a stick, na mainit. Tikman mo muna bago ka magdesisyon, ang sabi niya. Ito ay hindi lamang isang tasting. May pag-aalala para sa akin bilang isang dayuhan. Ito ay mas malapit sa hospitalidad kaysa sa hard selling. Nang kukunin ko ang aking wallet, tumawa siya at iwinagayway ang kamay niya. Sa isa pang tindahan, may isang lola. Matanda na nakinig sa aking Taglish at dahan-dahang nagpaliwanag sa pamamagitan ng galaw ng kamay. Hindi siya nainis kahit na abala ang oras. Ang tao ay inuna kaysa sakita. Nang sinabi ko na naliligaw ako, tinanong pa niya ang ibang mga tindero. Lahat ng mga eksenang ito ay maliit at tahimik. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay mas matindi. Ito ay isang tunay na saloobin sa pang-araw-araw na buhay. Hindi isang showy na performance. Walang sinuman ang nakakaalam na ako ay isang dayuhang reporter. Hanggang sa sandaling iyon, inakala ko na ito ay simpleng paghanga sa kultura ng Pilipinas. Ngunit sa ikatlong araw ko sa Maynila, nagsimula akong mag-document ng paggalaw ng lungsod ng mas seryoso. Ito ay isang karaniwang gawain bilang isang reporter, ngunit ang lungsod na ito ay hindi na document ng karaniwan. Iba ito sa anumang malaking lungsod na naranasan ko. Una, ang public transport ay gumagalaw na parang puso ng lungsod. Ang mga tren ay dumarating ng eksakto sa bawat minuto, at ang lokasyon ng mga bus ay ipinapakita ng real-time. Sa New York, walang nakakaalam kung kailan darating ang subway. Ganoon din sa London. Ngunit sa Maynila, ang lahat ay predictable. Ang mas nakakagulat ay ang mga tao ay may sense of space sa gitna ng katumpakan na ito. Halos walang tumatakbo, at walang pilit na sumasakay bago magsara ang pinto. Sumulat ako sa sarili ko, hindi ito simpleng civilization, ito ay isang istruktura kung saan nauunawaan ng tao at ng sistema ang isa't isa. Ang kalidad ng serbisyo sa Naya ay lalong pambihira. Hindi nakakagulat na matagal na itong narrate bilang world class. Sa isang malaking espasyo na dinadaanan ng libu-libong tao araw-araw, alam ng mga staff kung anong sitwasyon ang nagpaparamdam ng pagkabalisa sa mga traveler ng iba't ibang bansa. Nasaksihan ko ang isang eksena. May isang pamilya mula sa Middle East na naliligaw sa connecting area. Ang isang staff ay lumapit sa kanila sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang ekspresyon at tumulong. Hindi siya fluent sa Ingles o Arabe, ngunit nagkaroon sila ng perpektong komunikasyon sa pamamagitan ng galaw ng kamay at isang tablet.
Nakita ko ang paggaan ng pakiramdam sa mukha ng pamilya. Ito ay hindi isang serbisyo na nilikha lamang ng data. Ang aksyon ng mga staff ay sinusuportahan ng karanasan, saloobin at pagmamalaki sa kanilang propesyon. Kahit na ang Changi Airport ng Singapore ay mahusay, ang serbisyo sa NAIA ay may dagdag na warmth. Sa loob ng 20 taon ng aking karera bilang reporter, hindi pa ako nakakita ng ganitong eksena. Kung subukan mong i-process ng mabilis, nagiging unfriendly ka, at kung subukan mong maging mabait, bumabagal ang bilis. Ngunit sa Pilipinas, ang dalawang elemento ay natural na nagsasama. Gabi, bumisita ako sa paligid ng mga commercial center ng Makati, BGC. Ang mga modernong gusali ay kahanga-hanga, ngunit ang kapaligiran sa paligid ay mas nakakagulat. Lagpas na sa 10 p.m., ngunit ang mga kababaihan ay naglalakad ng mag-isa. Isang eksena na mahirap isipin sa New York o Paris. Nagtanong ako sa isang dalaga ng may pag-aalinlangan, hindi ka ba natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi? Siya ay nagtaka, dito sa BGC. Makati? Bakit ako matatakot? Maraming guard at may mga tao pa naman. Ang sagot na iyon ay isang shock sa akin. Isang lipunan na itinuturing na normal ang kaligtasan. Hindi alam ng mga Pilipino kung gaano ito kahanga-hanga. Nang gabing iyon, maikli kong isinulat sa aking notebook. Ang lakas ng Pilipinas ay wala sa laki, kundi sa detalye ang pagiging meticulous na hindi nakakaligtaan ang bawat tao kahit sa isang malaking sistema. At nagtanong ako, sino ang gumawa ng detalyeng ito at paano ito napapanatili? Hindi ito maipaliwanag ng teknolohiya lamang. Hindi rin sapat ang sistema. Walang duda na may mga tao sa loob nito. May puso ng tao. Ang tanong na ito ay malapit ng maghanda para sa isang malaking banggaan sa susunod na kabanata. Ang aking mga pagtatangi at ang katotohanan na nakita ko ay magbabangga ng harapan. Pagbalik ko sa aking quarters, hotel, kondo, nag-ipon ang mga mensahe mula sa aking mga kasamahan sa bansa ko. Ganoon ba talaga kahanga-hanga ang Pilipinas? Hindi ba't isang bansa lang iyan na may magandang tourist spots? Ang kabaitan ay isang promotional image lamang para sa turismo. Mayroon ding maraming balita na malamig sila sa mga dayuhan. James, baka na-brainwash ka lang ng campaign ng gobyerno ng Pilipinas. Ang kanilang mga mensahe ay eksakto sa Western na pananaw na palagi kong naririnig. Ang Pilipinas ay isang bansa na puno ng gulo at walang humanity. Isang kultura na nagtataboy sa mga dayuhan. Ang mga pagtatangi na iyon ay karaniwan sa Western media. Idinagdag pa ng isang senior reporter. Ang kabaitan ng mga bansang Asyano ay pawang pang-ibabaw lang. Utang na loob at pakitang tao lang iyan. Naramdaman mo iyan habang nagre-report ka sa Pilipinas, hindi ba? Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga eksena na nakita ko sa loob ng 2 araw ay tila nag-aalangan. Baka na-overestimate ko lang. Bilang isang reporter na may 20 taong karera, dapat akong manatiling objective, ngunit baka nadadala ako ng emosyon. Ang mga salita ng aking mga kasamahan ay patuloy na umikot sa aking isip. Espesyal na serbisyo ba ito para sa mga turista? Nagpakita ba sila ng kabaitan dahil alam nilang ako ay isang dayuhang reporter? Posible bang ang mga eksena na nakita ko ay staged? Isinara ko ang aking laptop at bumalik sa kalye. Bilang isang reporter, kailangan kong panatilihin ang dalawang posibilidad na bukas. Lagpas na sa 9 p.m., ang bayan ay abala pa rin. Sinasadya kong lumakad patungo sa isang residential area na hindi tourist spot. Gusto kong makita ang totoong pang-araw-araw na buhay. Sa harap ng isang sari-sari store, may isang lola matanda na may dalang mabibigat na shopping bag. Isang lalaking estudyante na mukhang high school ay natural na lumapit at binuhat ang bag. Tumanggi ang lola at sinabing okay lang, ngunit binuhat pa rin ito ng estudyante hanggang sa bahay. Sinundan ko sila. Inisip ko na baka magkakilala sila. Ngunit ibinaba lang ng estudyante ang mga bag sa harap ng bahay ng lola at umalis na. Nang sinabi ng lola ang salamat, ngumiti lang siya na parang natural lang. Aksidente ba ito? Swerte lang ba ako at nakakita ng isang mabait na estudyante? Ngunit, pagkalipas ng 10 minuto, isa pang eksena ang lumabas. May isang babae na may stroller na nahihirapan sa hintuan ng bus.
Tatlong tao ang sabay-sabay na lumapit upang tumulong. Walang tinitingnan ang isa't isa at walang nag-unahan. Ang mga vendor sa palengke ay nagbigay ng upuan sa mga matatanda kahit na abala sila. Sa MRT, ang isang college student na babae ay natural na nagbigay daan sa isang dayuhang lolo na may mabigat na baggage. Walang sinuman ang may kamalayan sa kamera. Walang sinuman ang nakakaalam na ako ay isang reporter. Sa loob ng 30 minuto, 7 beses akong nakakita ng kabaitan. Ayon sa istatistika, hindi ito aksidente. Ito ay isang sistema. Ito ay kultura. Umupo ako sa isang bangketa at muling binasa ang mga mensahe ng aking mga kasamahan. Hindi pa sila nakapunta sa Pilipinas. Tinitingnan lang nila ang Pilipinas sa loob ng framework ng Western media. Hindi nila maipagkaiba ang Pilipinas sa ibang mga bansa sa Asya. Napagtanto ko, sila ang may pagtatangi, hindi ako. Ako ay direktang nakakita at naniniwala lamang sila sa mga narinig nila. Ngunit may natitira pa ring conflict. Kung isusulat ko ang artikulong ito, ano ang sasabihin ng aking mga kasamahan? Sasabihin ba nila na binili ako ng Pilipinas? Akusahan ba nila ako ng pagkawala ng objectivity? Sa pagitan ng aking paniniwala bilang isang reporter at ang katotohanan na nakita ko, nahulog ako sa isang malalim na pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan na iyon ay malapit ng matugunan ng isang tiyak na pagsubok sa susunod na kabanata. Isang sandali na hindi na maiiwasan ang papalapit. Ulysses and the RDCCCs. Ang tiyak na eksena ay dumating ng walang babala. Pagkatapos ng reporting sa gabi, biglang umulan ng malakas habang pabalik ako sa aking tinutuluyan. Ang tag-ulan sa Maynila ay iba sa ulan sa New York. Nagsisimula ito ng walang babala at malakas. Wala akong payong, at natigilan ako sa ilalim ng awning ng isang gusali. Ang ulan ay lalong lumakas, at ako ay nakulong sa gitna ng eskinita. Sinubukan kong buksan ang hailing app sa smartphone ko, ngunit mukhang mahirap makapasok ang kotse sa makipot na eskinita na ito. Ilang minuto na ang nakalipas. Walang palatandaan na hihina ang ulan. Inisip ko na tatakbo na lang ako. Mga 10 minuto ang layo ng hotel, ngunit malinaw na mababasa ako ng lubusan sa ulan na ito. Sa sandaling iyon, may isang ginang babae na dumaan sa tabi ko at huminto. Tiningnan niya ako ng ilang sandali at inabot ang payong niya sa akin. Walang salita. Ako ay nagulat at tumanggi. Sa paghahalo ng Ingles at Taglish, sinabi ko na okay lang at hindi ko ito maaaring gamitin. Ngunit umiling siya, inilagay ang payong sa aking kamay, at naglakad sa ulan. Ako ay natigilan sa aking kinatatayuan. Hindi siya humingi ng kapalit. Wala akong paraan para ibalik ang payong. Walang kamera, at walang nanonood. Hindi niya alam ang aking nasyonalidad, propesyon, o pangalan. Nakita lang niya ang isang taong nakatayo sa ulan at nagdesisyon na tulungan. Iyon lang. May hawak na payong. Nanatili ako sa aking kinatatayuan ng ilang sandali. Sa loob ng 20 taon ng aking buhay bilang reporter, naglakbay ako sa maraming lungsod, ngunit ito ang unang beses. Hindi ito maiisip sa New York. Isang bagay na hindi ko naranasan sa London, Paris, o kahit saan pa maliban sa Maynila. Ang aksyon na iyon ay napakasimple, ngunit sinira nito ang lahat ng aking mga pagtatangi at malamig na pagsusuri sa isang sandali. Tiningnan ko ang likod niya habang naglalakad siya sa ulan. Hindi siya nagmamadali o naiinis. Naglakad lang siya ng natural, na parang natural lang. Sa daan pabalik sa hotel, patuloy akong nag-iisip. Paano ko ito ipapaliwanag? Ano ang sasabihin ng aking mga kasamahan kung sasabihin ko ito? Sasabihin ba nila na aksidente ito? Sasabihin ba nila na swerte lang ako? Hindi. Hindi ito aksidente. Ang lahat ng mga eksena na nakita ko sa loob ng nakaraang ilang araw ay lumipas na parang pelikula. Ang binata na nagbigay ng upuan sa tren. Ang aling na nagbigay ng tuhog sa palengke. Ang estudyante na bumuhat ng mga bag. Ang lola na gumabay sa daan. At ngayon, ang ginang na nagbigay ng payong. Ang lahat ng ito ay isang kultura. Hindi ito sistema, kundi puso ng mga tao. Hindi ito ipinilit ng batas o para sa economic gain.
Ito ay simpleng kagandahang asal ng tao sa kapwa-tao. Hindi ko maipaliwanag ang eksenang ito bilang isang tourist service. Hindi ito maipaliwanag ng efficiency ng lungsod o ng sistema ng ekonomiya. Hindi ito nilikha ng teknolohiya. Ito ay kultura. Ang kultura na iyon ay hindi maipapaliwanag kundi sa pamamagitan ng karanasan. Pagdating ko sa silid ng hotel, habang nagpapalit ako ng damit na basa, bigla akong napansin. Hawak ko pa rin ang payong. Ito ay isang karaniwang itim na payong, may maliit na sticker sa handle. Maingat kong inilagay ang payong sa desk. Hindi lang ito isang bagay. Ito ang pinakamalaking regalo na natanggap ko sa loob ng 20 taon ng aking buhay bilang reporter. Sa sandaling iyon, ang pariralang ang Pilipinas ay malamig na sinabi ng aking mga kasamahan sa kanluran ay hindi na maaaring manatili sa akin. Sa harap ng warmth na personal kong naranasan, ang pagtatangi na iyon ay walang kapangyarihan. Dumating ang turning point. Binuksan ko ang aking notebook at detalyado kong isinulat ang nangyari ngayon. Oras, lugar, panahon, at maging ang likod ng ginang. Ito ang magiging pinakamahalagang eksena sa aking artikulo. Pagkatapos, nagpadala ako ng sagot sa aking mga kasamahan. Maikli, ngunit puno ng katiyakan. Ang Pilipinas na nakita ko ay ganap na iba sa iniisip ninyo. Hindi ito propaganda o marketing. Ito ay totoo. Pagkatapos magpadala ng mensahe, nagsimula akong tingnan ang Pilipinas sa ibang pananaw. Hindi na ako isang observer. Ngayon, ako ay naging isang taong nakakaintindi. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng matagal. Habang tinitingnan ang night view ng Maynila sa labas ng bintana, naisip ko, gaano karaming mga kuwento ang hindi ko pa natuklasan sa lungsod na ito. Ang tanong na iyon ay naghahanda upang humantong sa mas malalim na paggalang sa susunod na araw. Mula noon, nag-obserba ako sa Pilipinas ng mas maingat at mas malalim. Kinabukasan, maaga akong gumising at naglakad sa paligid ng aking tinutuluyan. 6:00 na ng umaga, ngunit gising na ang bayan. Ang mga may-ari ng tindahan ay nagbubukas ng shutter, ang mga cleaner ay nagwawalis ng kalsada, at ang mga taong papasok sa trabaho ay paisa-isa na patungo sa istasyon ng tren. Ngunit ang nakakagulat ay ang kaayusan ay napapanatili sa gitna ng pagmamadali. Walang nagmamadali, at walang nanggugulo sa iba. Ang umaga ng New York ay parang battlefield, ngunit ang umaga ng Maynila ay parang isang orkestra. Nag-order ako ng kape sa isang cafe. Ang barista ay hindi nainis sa aking Taglish. Sa halip, dahan-dahan siyang nagpaliwanag ng menu at nagbigay pa ng rekomendasyon. Sa oras ng rush hour iyon, sa sandaling iyon, nakarating ako sa isang konklusyon. Ang kabaitan ng Pilipinas ay isang saloobin, hindi isang emosyon. Hindi ito nagbabago ayon sa instant mood, kundi isang ugali na malalim na nakatanim sa pang-araw-araw na buhay. Ang consideration ay hindi isang pagpipilian, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ang kaayusan ay hindi sa pilitan, kundi resulta ng paggalang sa isa't isa. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit napapanatili ng NEA ang kalidad ng serbisyo nito bilang world-class sa loob ng mahabang panahon. Hindi lang ito dahil sa mga pasilidad. Ito ay dahil sa saloobin ng libu-libong staff na nagtatrabaho sa paliparan araw-araw. Nalaman ko rin kung bakit ang MRT ng Maynila ay tahimik na nagdadala ng milyon-milyong tao araw-araw. Ito ay dahil ang bawat pasahero ay considerate sa iba. Gaano man kaganda ang sistema, ito ay walang kabuluhan kung hindi makikipagtulungan ang mga tao. Naiintindihan ko rin kung bakit ang mga vendor sa palengke ay napakainit. Para sa kanila, ang mamimili ay hindi lamang isang taong nagpapalitan ng pera. Sila ay isang taong nakikibahagi sa oras. Ang sistema ng Pilipinas ay binuo ng teknolohiya. Ngunit ang puwersa na nagpapatakbo ng teknolohiyang iyon ay tao. At ang consideration sa pang-araw-araw na buhay ng mga taong iyon ay lumikha ng isang ritmo na walang katulad sa anumang lungsod sa mundo. Tanghali, dumaan ako sa harap ng isang elementary school, oras ng uwian, at ang mga bata ay tumatawid sa pedestrian lane. Nang magbago ang traffic light, eksaktong huminto ang lahat ng sasakyan. Walang driver na bumubusina o sumusubok na umabante. May isang bata na nadapa, at ang laman ng bag niya ay nagkalat.
Agad bumaba sa kotse ang isa sa mga driver na naghihintay ng traffic light at tinulungan ang bata. Kinuha niya ang lahat ng gamit bago bumalik sa kotse. Ang mga kotse sa likod ay hindi bumusina, naghihintay lang sila. Habang tinitingnan ang eksenang ito, napagtanto ko, ang lipunan ng Pilipinas ay may sistema na nagpoprotekta sa mahihina. Kahit na hindi ipinilit ng batas o walang CCTV, natural na kumilos ang mga tao. Hapon, naglakad ako sa paligid ng Makati CBD. May isang maliit na parke sa pagitan ng mga high-rise building. Oras ng tanghalian, at ang mga office worker ay nakaupo sa mga bangketa at nagpapahinga. Walang kahit isang basura sa paligid ng basurahan. Ang mga parke sa Amerika at Europa ay laging may problema sa basura. Ngunit malinis ang parke sa Maynila. Dahil dinadala ng mga tao ang kanilang basura. Hindi ito simpleng civic consciousness. Ito ay kultura. Ang kultura ng pagtrato sa public space na parang sariling bahay. Ang ugali ng pagpapanatili ng kalinisan para sa susunod na tao. Sa puntong ito, hindi na ako isang objective observer. Ang tahimik na paggalang ay lumaki sa loob ko. Ang paggalang na iyon ay hindi isang marahas na damdamin. Ito ay isang kalmado na resonance na parang hangin na natitira pagkatapos ng ulan. Hindi ito showy ngunit malalim. Hindi ito malaki ngunit tiyak. Pagsapit ng gabi, pabalik sa hotel, dala ko ang payong na natanggap ko kahapon. Ang payong na iyon ay hindi na isang simpleng bagay. Ito ay naging simbolo ng bansa Pilipinas. Pagpasok sa silid, gumawa ako ng mahabang note. Ang lakas ng Pilipinas ay wala sa laki, kundi sa lalim. Wala sa showiness, kundi sa meticulousness. Wala sa bilis, kundi sa sustainability. Ang bansang ito ay nagtayo ng isang sistema na nakasentro sa tao. Kaya ito ay mainit. Nang gabing iyon, sigurado ako, kailangan kong ipaalam ang kuwentong ito sa mundo. Kailangan kong sirain ang pagtatangi na nilikha ng Western media. Kailangan kong ipakita ang tunay na Pilipinas. Ito ang aking tungkulin. Ito ang huling umaga ko sa Pilipinas. Habang inaayos ko ang aking mga bag sa silid ng hotel, tiningnan ko ang nakaraang linggo. Mayroon akong dose-dosenang mga notes sa aking laptop at daan-daang larawan sa folder. Ngunit ang pinakamahalagang sandali ay ang mga hindi nakuhanan ng larawan. Naalala ko ang aksyon ng hindi kilalang manong na nagbukas ng pinto nang matagal sa unang araw ko sa Pilipinas. Hindi ito kabaitan, kundi kultura. Naalala ko rin ang eksena ng tahimik na pila sa tren. Ang eksena kung saan walang ingay kahit libu-libong tao ang gumagalaw. Inakala ko na ito ay simpleng well-trained civic consciousness. Ngunit hindi. Ito ay natural na resulta ng pusong naggalang sa isa't isa. Ang aling na nagbigay ng tuhog sa palengke. Ang estudyante na bumuhat ng bag. Ang lola na gumabay sa daan. Ang lahat ng maliliit na sandali na iyon ay ngayon ay parang isang malaking larawan. Ngayon, napagtanto ko na ang mga eksenang iyon ay mga clue na nagpapakita ng esensya ng lipunang Pilipino. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na gumagawa ng malaking pagbabago ng sabay-sabay. Ito ay isang bansa na nag-iipon ng libu-libong maliliit na consideration araw-araw at sa huli ay lumikha ng isang kaayusan at hospitalidad na pinapansin ng mundo. Nang naunawaan ko ang katotohanan iyon, may isang kakaibang afterglow na nanatili sa loob ko. Bumisita ako sa kalapit na kafe sa huling pagkakataon upang uminom ng kape. Ang pamilyar na barista ay masayang bumati sa akin. Naalala niya na dumaan ako tuwing umaga. Kahit na hindi kami masyadong nagkaintindihan sa salita, naaalala niya ang mukha ko. Habang kumukuha ako ng kape, nagtanong ako, "Bakit ka napakabait sa akin?" Isang dayuhan. Nag-isip siya ng sandali at sumagot, "Kliyente po kayo." At, "Tao po kayo." Ang simpleng sagot na iyon ay nagpaliwanag sa lahat. Para sa mga Pilipino, ang kabaitan ay hindi isang kondisyon. Hindi mahalaga kung ang tao ay Pilipino o dayuhan, mayaman o mahirap, bata o matanda, sapat na ang pagiging tao. Sa premium taxi patungo sa paliparan, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang parehong tanawin na nakita ko isang linggo na ang nakalipas ay ngayon ay ganap na magkaiba. Ang maliit na parke sa pagitan ng mga gusali, ang mga pasahero ng bus na eksaktong nakapila,
Ang mga binata na tumutulong sa mga matatanda lahat ay konektado. Dumating ako sa Naya. Ang tanong na naramdaman ko nang una akong dumating dito 1 linggo na ang nakalipas ay pumasok sa aking isip. Bakit napakatahimik? At paano posible ang ganitong kaayusan? Ngayon alam ko ang sagot. Sa check-in counter, nakita ng staff ang mabigat kong bag at nag-alok na tumulong. Nang maligaw ako sa daan patungo sa immigration, ang isa pang staff ay magiliw na gumabay sa akin. Habang pumipili ako ng mga bagay sa tindahan, nakinig sa aking Taglish ang sales clerk hanggang sa dulo. Ang lahat ng ito ay hindi isang manual. Ito ay isang saloobin, isang kultura, ang puso ng mga Pilipino. Nakaupo sa harap ng boarding gate, kinuha ko ang aking laptop. Nagsimula akong isulat ang unang talata ng artikulo. Ang lakas ng Pilipinas ay nasa hindi nakikitang lugar. Wala sa mga showy na gusali, kundi sa maliliit na kabaitan. Wala sa mabilis na teknolohiya, kundi sa tahimik na consideration. Wala sa malaking sistema, kundi sa maliit na puso. At nagtanong ako sa sarili ko, bakit hindi natin nagawa ang ganitong kultura? Kailan nagsimula ang Pilipinas sa landas na ito? Ang tanong na iyon ay tahimik na umupo sa sulok ng aking puso na hindi nakakita ng sagot, ngunit isang bagay lang ang sigurado. Babalik ako sa Pilipinas. At sa pagkakataong ito, babalik ako bilang isang mag-aaral, hindi bilang isang observer. Umagos ang boarding announcement. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Kasama ko ang itim na payong na iyon. Ang payong na iyon ay ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko at ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa Pilipinas. Umalis ang eroplano. Habang tinitingnan ko ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit sa labas ng bintana, nagpasya ako sa huling pagkakataon. Magsusulat ako ng isang mahabang artikulo na nagtatala ng tahimik na lakas ng bansang ito, hindi lamang isang artikulo na nagpapakilala sa Pilipinas bilang isang tourist destination. Mahalaga ang mga showy tourist spot at sikat na lugar, ngunit kailangan kong ipaalam sa mundo nang tama na ang tunay na competitiveness ng Pilipinas ay nasa sa loobin ng mga tao. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsulat ng seryoso. Ang sikreto sa 40% na pagtaas ng mga turista sa Pilipinas ay wala sa resorts o media, kundi sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa loob ng 20 taon ng aking buhay bilang reporter, hindi pa ako nakasulat ng isang pangungusap na puno ng ganitong katiyakan. Gumawa ako ng isang pangako. Itatala ko ang Pilipinas kung ano talaga ito. Nagsimula ito sa malamig na pagsusuri, ngunit sa huli, ang nagpatakbo sa akin ay ang maliliit na kabaitan ng mga Pilipino. Upang maging matapat, nagpasya rin akong harapin ang pagtatangi na nilikha ng Western media. Ang Pilipinas ay hindi malamig. Ang Pilipinas ay hindi nagtataboy sa mga dayuhan. Dahil ang Pilipinas na naranasan ko ay ang kabaligtaran. At mayroon akong katiyakan na ang paglalakbay na ito ay hindi isang katapusan, kundi isang simula. Muli akong bibisita sa lugar na ito upang mas malalim na maunawaan ang kuwento ng Pilipinas. Sa susunod, gusto kong makakita ng mas maraming tao at makarinig ng mas malalim na mga kwento. Habang natutulog ang pasahero sa tabi ko, patuloy akong nagsulat. Ang manong na nagbukas ng pinto, ang ginang na nagbigay ng payong, ang aling na nagbigay ng tuhog bawat kuwento ay naitala. Lagpas na sa 2:00 ng madaling araw nang matapos ang draft. Nagpasya ako sa title, ang tunay na dahilan kung bakit nahuli ng Pilipinas ang mundo, isang reporter ng 7 araw na tala. Sa desisyong iyon sa aking puso, tinitigan ko ang kadiliman sa labas ng bintana ng eroplano. Sa isang lugar sa ilalim noon, naghahanda ang Pilipinas para sa isa pang bagong araw. Libu-libong tao ang nabubuhay, nagbabahagi ng maliliit na kabaitan araw-araw,